Nagtitinda kayo ng pagkain para sa ibang tao, tapos ngayon kayo yung walang makain. Simula nung bata po ako, bakit wala po ako narating? Parang ginawa ko naman po lahat. Masipag ka naman. Yes po. Nangyari ang isang aksidente po. Yung asawa ko kasi, farmer. Nahulog po siya sa isang 30 feet na lansones. Bali-bali po yung mga ribs niya. Doon po nag-start yung kahirapan talaga namin na wala na kami halos makain. Yung papaya na tanim niya, yun kinain ko. Buong araw? Yung mama ko, ahintay ng mga appliances. May pinahiram siya sa akin na blender. Nung time na i-blend ko yung papaya, pagtikim ko po ang sarap pala. Naisip ko po na bakit hindi ko to gawing negosyo. Paano ka nag-start wala kang puhunan? Binigyan po ko ng mother-in-law ko ng 200 pesos po. 200 pesos Yes, ka po. nag-start? Pambili ng ice, asukal, gatas. Yun, doon na po nagsimula lahat. Na-hospital po yung mama ko. Tapos kasagsagan yun ng mga daming tao, sir, nagapila. So hindi ko siya maiwanan hanggang namatay yung mama ko. Hindi ako naka-attend sa last lamay niya po kasi dami talaga hindi ko siya maiwan. Tapos bawal po mag-absent doon. Doon ako naka-first hit ng 1M. Ilan na branches ng Freshco, ma'am? 13 po. 13 branches? Yes, wow! po. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong segment ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang mga tinatalakay natin dito dahil espesyal na istorya ng tagumpay ang ating ibinabahagi sa kada episode ng RDR Talks. So ngayon, kasama ko all the way from Davao City. Ayan, so malayo pa ang pinanggalingan nito. She is actually the brand owner sa isa sa mga pinaka nakikilalang brand ngayon sa Davao when it comes to beverages and drink business. Ayan. So kasama natin ngayon ang brand owner ng Freshco. Walang iba kundi si Miss Marilu Heronjo. Ayan. Welcome, ma'am. Magandang hapon sa inyo, Sir RDR. Isang malaking karangalan po na nakapunta po dito. Pinanonood lang kita, sir. Tapos ngayon, nandito na ako sa harapan ninyo. Hindi po ako makapaniwala. So you go all the way from Davao City. Alam naman natin na ang stigma or ang thinking ng marami, especially sa mga nasa probinsya, kung gusto mong umasenso at yumaman, magpunta ka sa Maynila. Paano mo nagawa na magkaroon ka ng brand at magkaroon ka ng matagumpay na negosyo in spite of nandiyan ka sa Davao City? Siguro sa hirap ng buhay, sir. Galing kami sa Cebu, sa Masbate. Mahirap po yung pinanggalingan namin. Yung mga magulang ko is bata pa lang po nag-asawa. Nung una po kasi nasanay ako na sumasama sa mama ko na nagtitinda. Lahat ng mga ginagawa ng mama ko, nakasanayan ko na rin na ganun din ang gagawin ko. Ilan na branches ng Freshco, ma'am? 13 po. 13 branches? Yes wow! po. Lahat po yan sa Davao City lang po. Ano yung secret ingredient ng Freshco? Bakit kayo mabili? Kasi po, lahat po yan fresh fruits. Kasi po yung asawa ko is farmer. Siya yung nagpo-provide sa akin ng mga prutas. Siya talaga yung nag-aalaga. Ayaw na yung mga madalian na pipitasin. More conscious sa quality po ng product. Meron ka na bang plano mag-start sa Manila and sa maybe sa Visayas? Pangarap ko po talaga, sir, na malagyan ng Cebu, Manila. Freshco is a franchising business, right? Yes, sir, pero hindi pa kami nakastart. Good. Pinapractice lang po namin siya para po makikita namin kung anong problema. Pag may problema sila, alam na namin kung paano. Ang galing, no? Nakaplano talaga, no? Tsaka ganyan yung gusto natin na kayo mismo is nag-operate muna ng maraming branches. Kayo mismo, in-experience nyo sa iba't ibang lugar kung talaga malakas yung negosyo bago kayo magpa-franchise. Yes po. Kasi maraming mga business owners ngayon na nagpapa-franchise kayo na hindi pa proven yung sistema ninyo. Kabubukas nyo pa lang, naghahanap kagad kayo ng mga investors para magkaroon kayo ng outlet sa ibang lugar. So dahil hindi pa tested yung negosyo ninyo, what usually happen is it is bound to fail. Ang katwiran kasi ng marami sa inyo, di bali nang hindi naman kumita yan. Ang importante, kumita ka na sa franchise, kumita ka na sa pagpapa-invest. Base sa mga matatandaan mo, gaano kahirap yung pinagdadaanan mo at ng mga magulang mo at that time? Kasi nga po, pinagbili na yung lupa ng lolo ko tsaka lola. Tapos dinala kami lahat sa Davao. Yung pinagbilhan, napunta ba sa nanay mo tsaka sa tatay mo? Hindi ko po yun alam kasi alam ko na lang po is yung mama ko 14 years old pa lang nag-asawa tapos yung papa ko 15. 14 and 15 years Yes po. old? Nasanay kasi ako sa
mama ko na sumasama kapag nagtitinda siya. Nung time kasi na marami ng mga department store na naglalabasan, nag-ship na naman si mama ng iba. Nagre-repack kami ng mantika, tuyo, asin. Tapos inabutan ng mga dimulis. Tapos Ibig sabihin, paglipat nyo ng Davao, tumira muna kami doon sa sa compound ng kamag-anak namin. nakitira kayo. Opo. Ibig sabihin, wala talaga kayong bahay. Pinatira lang kami po, hindi kami pinabayad. Tapos may nag-offer ng lote sa katabi ng compound, libre. Nag-squatter kami doon. Saan sa Davao ito? Sa Turil ay sa Banga, Batulusa. Tapos nagkaroon kami ng sarili ng lupa. Doon nagsimula yung nasanay na ako magtitinda. Ilan taong ka nito? Grade 3 ako noon, parang 9 hanggang grade 6 ako, 12. Naglalako ako ng maruya at saka ice candy. Doon ko natututunan na maganda pala talaga magbenta-benta kasi may nasisiyahan tapos may nauwi kami na Pera. Ibinibigay mo sa nanay mo tsaka sa tatay mo. Nung time na yun, nasa lula ako muna nakatira. Doon talaga ako malapit sa kanya. Every time na nagtitinda ako, marami akong benta, ina-appreciate niya yung pagod at pagsisikap ko. Doon ako humuhugot ng inspirasyon ba na gusto kong magnegosyo balang araw, gusto kong magkaroon ng sariling negosyo. Okay, dahil sa kagustuhan mong makatulong sa mga magulang mo, sa lolo mo, sa lola mo, sa murang edad, natutunan mong maghanap buhay. Opo. Marami kasing mga tao ngayon, sinasabi nila sa sarili nila na kung pinanganak kang mahirap, pamamatay kang mahirap. Anong masasabi mo dito? Hindi po yun totoo. Lahat po tayo may nakalaanan na mga tagumpay. Nasa sa atin na lang po kung paano natin siya abutin. Kasi kahit nga walang mga kamay, walang paa, nabubuhayan sila kung ginagamit na lang yung mindset nila na paano sila mabubuhay. Paano na lang tayo na kumpleto, diba? Ang galing nung sinabi mo na yun, Miss Marilo. Oo nga naman, no? Maraming mga kababayan natin ang may kapansanan. Kahit marami silang kulang sa buhay nila, marami sa kanila umasenso eh. Marami sa kanila nagkaroon ng maginhawang buhay kasi natutunan nilang gamitin kung ano lang yung meron sila. Okay? Habang lumalaki ka, ano yung direksyon mo habang nakakaisip ka, nagdadalaga ka hanggang sa ikaw ay nagkaroon na ng maaring trabaho o negosyo? After nung nag-graduate ako ng elementary. Public school ito? Opo, sa San Miguel po, elementary school, sa Lubugan po. So, syempre, pag high school, medyo nag-level up na yung mga pangangailangan ng estudyante. Syempre, alam ko sa mama at papa ko, low income lang po kami talaga. Kasi nga yung papa ko, nagtatrabaho siya sa kamag-anak ko nung nagdala sa amin sa Davao. Ang ginawa po sa amin is kung sino yung may mga anak na interesado mag-aral sa high school, ililibre ng tuition fee. Pero, kailangan umaabot sa ganito ang grade. Swerte naman ako dahil umaabot yung grade ko sa 83. Nakapasok ka scholar? Nakapasok ako po. During high school ko po, grabe ang hirap din po kasi dalawang lang ang uniform ko. Ginawa ko yung inspirasyon, yung kahirapan sa pagiging estudyante. Balang araw, makakaraos, makakabili rin ako ng kung anong gusto ko. Nag-college ka? Yes po, sa University of Mindanao. Pumasok muna ako ng trabaho para may papaaral. Nakapasok naman ako bilang isang cashier sa Philcris doon sa Salis sa Davao. Nakita ako ng silang dalawa ng mag-asawa. Bakit daw hindi ako nag-aral? Sabi ko naman po na wala po kaming pangpaaral po. Dalhin ko na naman daw yung cards ko doon sa kanilang office. Natanggap na naman. Nakapag-aral ka? Opo. So, in-enroll ka ng kamag-anak mo? Yes po. Tinurn over po nila ako sa government scholar po. Siyempre, pinagbubutihan ko yun. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para lang ma-maintain yung grade. Gusto nila. Yes po. Pero, hindi naman lahat ng panahon okay yung takbo ng pang-araw-araw namin. Siyempre, kailangan mo ng baon. Yes po, pagkain, baon. pamasahe. Pangkain. Yes po, lahat po yun. So, paano ka nagbabiyahe araw-araw? Si mama kasi sa sipag din po, sa pag-ahente po. Nakakuha po siya sa isang subdivision sa may Katalunan Grande. So, nakalipat po kami. Medyo malapit-lapit na sa pag-aaral ko dun sa UM. Yun. Parang ano ko po si mama, parang... Siya ang idol mo? Oh, yes po. Kasi nga, may naabot siya. Yun, nakapag-aral ako. Pero pang araw-araw na gastusin po is yung papa ko, nagtatricycle driver. Hindi lahat ng panahon is okay yung pamamasada niya. Dumating ang time na nasiraan. Naglakad ang ginawa ko po, nagwa 1, 2, 3 po ako sa jeep. Hindi lang yun 1 time, 3 times po nagawa ko po yun. Pero yung pang 3rd time po na talagang humingi talaga ako ng sorry sa taas kasi wala talaga. Paano yung kain? Paano ka kakain sa eskwelahan? Yun nga, walang kain. Paano mo na lampasan itong mga ganitong klaseng... Kasi yung mga kaklase ko, supportive. Tinulungan ka nila? Opo. Kumbaga yung mga kaibigan mo nung college ka, talagang tulungan kayo? Malaking pasasalamat po dahil may mga tao na gano'n. Akala ko nung time na yun is hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. So nakapagtapos ka dahil sa tulong din
ng mga magulang mo at ng mga classmate mong naging tunay na kaibigan. Yes po. Yan ang gusto kong matutunan ng mga kabataan na nakikinig at nanonood ngayon, na yan ang nature natin. Hindi tayo naghihilahan pababa, hindi tayo nagsisiraan. Kumbaga, hindi natin ipinapahamak yung mga classmate natin or yung mga kasama natin or yung mga kaibigan natin or yung mga katrabaho natin para lang umangat tayo. At there's no such thing as self-made. Laging merong tumulong, may sumuporta, may gumabay. Kaya sila naging matagumpay. So, nakagraduate ka ng college? Yes po. Anong kurso? Accountancy po. So, nung nakagraduate ka, nakapagtrabaho ka na ba? Many times na po ako gumagawa ng mga application pero yun walang nangyari kasi nga nag-experience na lang muna ako na kahit walang sweldo. Saan? Sa land bank po ng San Pedro. Bahala na kung walang sahod. Basta maka-experience lang nga po ako ng pagtatrabaho. Kasi So, nga, nakapagtrabaho ka doon sa land bank? yes po, for 2 months. So dahil sa kagustuhan mo na magkaroon ka ng pagkakakitaan, kahit walang sweldo, pumayag ka. Yes po. Ano masasabi mo dun sa maraming tao ngayon na masyado silang mapili sa trabaho? Marami kasi niyan yung tipong maarte sila sa trabaho, maselan sila sa trabaho. Alam mo yon, hindi maganda yung ugali nila sa pagtatrabaho. Ano masasabi mo sa kanila? Wala po kayong mararating kung ganyan kayo parati. Kasi kung gusto nyo yung trabaho nyo, mahal nyo yung trabaho nyo. So nung nagkaroon ka na ng experience, after 2 months, nakakuha ka ba ng trabaho na talaga? Hindi pa rin po kasi po, nagre-rebelde din po ako nung time na yon. Kasi wala pong tumutulong sa akin. So ibig sabihin, dumating sa point na parang wala kang kakampi sa buhay, na parang walang gustong sumuporta at tumulong sa'yo. Ang ginawa mo sa buhay, Nag-asawa po ako. nag-asawa ka ng maaga Yun na yung ginawa kong exit. para makatakas ka sa pamilya mo. Opo. Kasi nung time na yun, mga auntie ko, ginawa rin na akong tindera kapag may piyesta sa mga barangay. So nung time na ginawa na akong tindera, parang ako na yun na nabenta. Ikaw yung nabili. Imbis yung produkto yung mabili, Opo. ikaw yung binili. Yes Okay, po. niligawan ka nung naging asawa mo nun. Yes po. Kasi alam ko yung sa asawa ko is napakasipag. Siya yung breadwinner sa pamilya din po. So nagkatagpo kayo na ikaw bilang isang breadwinner din, no? Yes po. Hindi na po ako nakatuloy sa pinagtatrabahuan ko po sa land bank kasi nga po nabuntis po ako. Nangyari is pinakasal kami. Tapos yung kamag-anak ko na nagpapaaral sa akin, hindi niya gusto yung ginawa ko. Bakit sinayang ko daw yung pagkakataon na pinapag-aral ako. So hindi ko naman yun sinadya pero gusto ko po yung Kumbaga, hindi mo inaasahan na mabuntis ka, Yes po. pero gusto mo na mag-asawa. yes po. Kasi nga po sa ganun na panahon, ganun nga sitwasyon. Yun na yung naisip mo Yes nun. po. Para lang maka-exit ka na sa pamilya mo, sawang-sawa ka na sa hirap. Yes po. Parang nagalit sa akin yung Yun nagpaaral sa'yo. Anong pangalan ni auntie na nagpaaral sa'yo? Belinda Fernandez. Kung mapapanood niya tong video na to, anong sasabihin mo sa kanya? Salamat. Dahil sa kanya, walang presko. Walang fresco. Opo. Paano mo nasabi? Kasi po, siya pa yung nag-challenge sa akin. Ilang beses niya po akong nireject. During time na nag-apply ako sa kanya ng trabaho, hindi niya ako tinanggap. Hindi ako tumigil. Siguro mga ilang times din yung lumapit ako sa kanya. Pero ganun pa rin, reject. Pero mahal mo si auntie mo. Yes, wala akong sama ng loob sa kanya. Siguro kung nagtatanim ako ng sama ng loob sa kanya, walang mga blessings na dumadating sa akin po. Correct. Dahil pinahirapan ka ng auntie mo, yun pala yung pinakamalaking blessing mo sa Yes buhay po. mo. Yes po. Kaya ka nagpapasalamat sa kanila. Yes po. Anong masasabi mo doon sa mga taong dumarating ngayon sa pagsubok na parang pinahihirapan sila ng buhay? Yung mga pagsubok na yan, gawin yung inspirasyon sa buhay. Gawin yung fuel sa pag-atin nyo ng goal ninyo, atin ng mga dreams ninyo dahil ang laking tulong po ng mga pagsubok at saka mga pahirap sa buhay. Hindi po yun hadlang para marating nyo po yung mga pangarap ninyo sa buhay. Okay, so ngayon, nabuntis ka, nanganak ka, okay. Anong ginawa mo after that? Yung asawa ko kasi farmer. Tapos may pwesto po kami sa sidewalk along Magallanes Street doon sa Davao, sa likod po ng Sanggunian. So kami nang nagpatuloy doon kasi mas may authorized po yung mga farmer na magtinda doon. So kami na ang nagtuloy. Tinda, Tapos yung binibenta namin doon is yung mga saging, papaya. Prutas. Yes po, yung mga tanim niya. Kinalaunan, nag-level up na naman kami, nagpakyaw kami ng mga lansunes. Siya ang nag-harvest. Nangyari ang isang aksidente po. Nahulog po siya sa isang 30 feet na lansunes. Yung kasama niya, medyo lasing. Instead yung tali ng basket ang i-remove, yung sa tali niya sa katawan yung na-remove. Kaya diretso po siya na nahulog. Tapos bali-bali po yung mga ribs niya. Doon po nag-start yung kahirapan talaga namin na wala na
na kami halos makain. Yung during nung time na yun is yung eldest na anak namin is nasa 4 months pa lang po, binapa-breastfeed po lang. Wala na kaming kinakain, wala na kaming pangbili ng ulam at saka bigas. Dahil Kasi wala ka ng paninda? yes po, wala na kaming paninda. Paano yung hospitalization ng mister mo? Ginalagyan na lang siya ng ng brace para mabalik yung buto niya, para magkalaman ulit. Pero 1 year ko po siyang inalagaan. 1 year ang recovery? Yes po. Dumating yung time na pinakamahirap talaga. Nakakain na kami ng damo. Yung sabi nila na pwede masalad. Ano tumatakbo sa isip nyo na wala kayong pera? Na nung nagtatrabaho yung mister nyo, nagtitinda kayo ng pagkain para sa ibang tao, tapos ngayon kayo yung walang makain? Mahirap po. Dumating yung time po na naniningil ako sa Diyos. Simula nung bata po ako, bakit wala po ako narating? Parang ginawa ko naman po lahat. Tapos Masipag ka naman. yes po. Yun pala yung time na nahulog yung asawa ko. Yun pala doon pala magsimula yung lahat. Paano mo nasabing doon nagsimula? Kasi nga po, yung papaya na tanim niya. Kasi during nung time, wala kaming makain. So, yun kinain ko. Papaya? Yes po, Buong papaya. araw? Dahil lang po sa papaya, doon po nag-start yung nakaimbento ako ng shake. Kasi may... Papaya shake? Yes po. Tapos, kasi yung mama ko, ahente ng mga appliances. May pinahiram siya sa akin na blender. Kasi nga, matigas yung papaya na medyo hilaw. Sinap ko yun. Tapos, nilagay ko sa blender, nilagyan ng tubig. Wala munang mga timpla kasi nga wala kami pangbili. Yan po, yung dinalangin ko po kahit 10 piso lang po meron kami. Nung time na i-blend ko yung papaya, pagtikim ko po ang sarap pala na kahit walang timpla kasi matamis na yung papaya niya. Naisip ko po na bakit hindi ko to pwedeng gawing negosyo. 1 week before, nag-announce ang barangay po namin na pwede magtinda yung mga farmer. Tamang-tama naman po yung mga tanim niya na bumubunga na po. Tapos Nahihinog na? Yes po, tapos may mga ube, saging. Sumali po kami sa exhibit doon sa barangay po namin. Paano ka nag-start wala kang puhunan? Yung naimbento ko na papaya, gitry ko yun na maibenta ko doon. Tapos yung kapital ko, binigyan po ko ng mother-in-law ko ng 200 pesos po. 200 pesos Yes ka po. nag-start? Pambili ng ice, asukal, gatas. So doon po nag-start. Yung 200 ko po na after 2 days, naging 5,000 po. Yung benta namin na 5,000, ginawa namin pang kapital ulit yun sa sidewalk. Bumalik na kayo? Yes po. Bumalik Kasi may na 5,000 kami. ka na? Yes po. Doon po nakikita na bumibenta talaga. Yung hiling ko lang na 10 piso, naging 1,000 pa kada araw po. And then? Yun, doon na po nagsimula lahat na step by step na po yung pag-angat. Nandun na po yung mga opportunity na sumasali kami sa mga expo, mga... Exhibit? Yes po, mga exhibit. Doon po ako nakatry na galing sa 5,000, naging 20,000 na po yung pera ko. Nung nakahawak ako ng 20,000, sumubok po ako na mag-travel po, magsali ng mga event. Nag-umpisa ka as mga event-event, Yes mga po. bazaar, bancheto, tiyangge. Yung first 20,000 na parang sinugal ko yun, binili ko yung lahat ng mga pangangailangan sa event muna. Wala pa akong physical na store nung na time na yun. Kasi may nag-advise na may event daw malakas doon sa Tuna Festival sa Jensan. So pagpunta namin doon, sir, wala kaming pwesto. Doon lang kami sa likuran ng mga nagtitinda, parang tinatapunan lang kami. Kasi nga wala kaming pwesto. Bahala na. Yes po, bahala na. Gagawin na lang namin lahat ng makakaya Kasi namin. inubos mo yung Yes 20 po, mil wala kaming kahit pamasahin na lang pa uwi. Ano nangyari? May isang tao na nagpatulong kami na kung pwede doon kami sa may mga tao. So tinulungan naman po kami, sir. Yung last day na, doon pala yung grabing tao ng dagsaan. Okay. Naubos yung mga stocks namin. So yung 20 mil mo naging Dinoble po. 40,000? Yes po. Okay. And then after that, Doon na sa Davao, may mga events na po doon. Yun na naging inspirasyon ko na yung mga ganun pala, may instant ka pala pag masipag ka lang, matyaga ka lang. okay. So magandang tip yan mga boss para sa mga nag-i-start mag-business. Kung wala kayong pangbayad sa mga pwesto pa, kung pwedeng silang sumali sa mga bazaar, bancheto, exhibit, expo, yung mga event. Ilang taon tumagal to bago ka nagkaroon ng pwesto? Matagal po siya, sir. Parang umaabot pa ng 15 years. Doon po kami nabubuhay talaga. So nung nag-i-event bazaar kayo, na nagsimula sa 200 pesos, after 15 years, naging magkano yung pera mo? Hindi ko po siya kasi sir, lahat ng kulang sa negosyo. Kumbaga bumili ka ng mga asset, Yes po. hindi ka naging magastos. Magastos pero yung gusto ko yung gastos na may balik. So after 15 years, ano na ipundar sa'yo? Nakabili kami ng sasakyan
sasakyan. Galing lang sa 200 pesos, Yes nakabili po. ka ng kotse? Hindi po siya kotse, parang sasakyan po para sa mga stocks namin. Pang negosyo pa rin? Yes po. Okay, ano pa? Nung first po naming sasakyan is na-scam po kami nun. Kasi second hand. Na-scam kayo? Yes po. Bakit? Parang sira na yon, tapos Pinilit pang ibenta sa inyo? pinilit na ibenta. Tapos pagdating sa amin, sobrang excited ko kasi magkasasakyan na po kami. Tapos pala, hindi pala siya makaakyat. Nandun pa, nakasakay pa yung mga anak ko. Tapos nakahang kami sa Bundok. yes po, sa bundok. Sinasabi ko sa sarili ko, parang pangarapin ko na naman po yung bagong sasakyan na kaya niyang, Umakyat. yes po. So yun, sunod-sunod po yung dumating yung mga sasakyan namin. Galing po siya sa mga events. Sa loob ng 15 years, ilang sasakyan ang napundar nyo? Mga bunggo kasi yun, sir. Ikatatlo yung na-scam sa amin. Para sa kaalaman ng mga nanonood, ang Bongo po is multicam. Yes po. Anong masasabi mo dun sa mga taong dumadaan sa dire-diretso at tuloy-tuloy na pagsubok at kamalasan ng buhay? Pasalamat kayo dahil naranasan niyo yung ganun. Gawin niyo yung inspirasyon, gawin niyo yung hampatibay para maabot niyo yung mga pangarap ninyo. Dahil kung wala yun, wala kayong pagkukunan ng lakas. Alam mo, napansin ko sa'yo, Miss Mary Lou, ang tibay ng puso mo. Salamat po. Kumbaga, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, nananatili kang malakas. Sa palagay mo, bakit ka ganyan? May mga pangarap po ako. Gusto ko pong matulungan lahat ng mga nangangailangan ng tulong ko kasi nga po, ako po yung nag-break ng poverty line po namin sa pamilya. Marami pong umaasa po sa akin. Proud ka dun? Yes po. Anong reaksyon ng tita mo sa'yo? Nalaman ko po na proud daw siya sa akin. Hindi pa kayo nag-uusap? Hindi pa. Kausapin mo ngayon yung tita mo. Ma'am, maraming salamat. Dahil sa mga rejections nyo, malaking tulong po. Kasi nga, naging matibay po yung loob ko. Nang dahil po doon, napatunayan ko po sa sarili ko, napatunayan ko po rin sa inyo na hindi po ako failure. Yung pag-aasawa ko po, yung pag-aaral nyo, hindi ko po siya sinayang. Salamat po talaga sa inyong dalawa, sir. Dahil po sa inyo, marami rin po akong natutulungan. Marami rin pong umaasa sa akin. Naging inspirasyon ko po kayong dalawa. Yung ginawa nyo sa akin na pagpapaaral, gusto ko rin po magpapaaral din po ako lang iba. Yan po. Galing. It's very inspiring, no? Paano ka nag-umpisa ng pwesto? Kumikita ka na sa mga event tsaka exhibit. During nung pandemic, madami na pong nangyari noon. Nasa Rojas Night Market po kami. Doon po sumikat yung nabuo kong avocado float shake. So, fresh ko na to. Fresco. Doon ka nag-umpisa mag-brand. 2015, doon ko na siya inumpisahan na naka-trademark na. Fresh ko. Yes po, nakapangalan na po siya, naka-permit na. Okay. Doon kami una Lumakas ang benta. Grabe ang lakas. Kasi nga po, kilala na nila ang Fresco sa mga events. Tapos nakikita pa nila doon. And then, what happened? Parati kaming pinapaalis. Kasi nga, grabing busy talaga. Nakaka-100 kaming per night. 100,000 per night? Yes po, doon. Kahit inalis ko na po yung pangalan. Yes. Ayun, naalala nila. Tapos sila pa yung magsabi na sa Fresco ito. Yung sabi namin, hindi sir. Ay, hindi po. Hindi sa Fresco to. Sila nang nag-ano sa amin na... So, nakilala na kayo Yes doon? po. So, sumikat kayo doon? Kasi doon po na-execute yung avocado float shake. Nag-click siya, sir. Avocado Yes float po, shake? avocado float shake. Ako po yung nauna doon. Maraming na mga Tagalog na taga Manila na bumibili doon. So doon na nag-start na parang buong Pilipinas na Ginaya ka na? Yes po. During kasi nung time na yun is na-hospital po yung mama ko kasi nagka-cancer po siya sa ovary. Nung time na na-invento ko yung avocado float shake, hindi ko siya maiwan-iwan kasi nga ako lang nakakaalam. Tapos kasagsagan yun ng mga daming tao, sir, nagapila. So hindi ko siya maiwanan hanggang namatay yung mama ko. Hindi ako naka-attend sa last lamay niya po kasi nandun, dami talaga hindi ko siya maiwan. Tapos bawal po mag-absent doon. Doon ako naka-first hit ng 1M. Isang araw? Hindi po. Isang buong Titinda niyo doon? yes po, kasi 3 months lang po, 3 months po yung doon. Sa palagay mo ba kaya ka matagumpay dahil wala kang galit sa puso mo? Yes po, importante po yun. Very well said. Now is the time that you actually realize Yes po. sa buhay mo, yung mga challenges, yung discouragements, yung rejections, yung napakaraming failure sa buhay mo, tinuruan ka at ngayon, na-appreciate mo yung tagumpay ng Fresco Yes po. dahil dun sa hirap ng mga pinagdaanan mo. Yes po. Ang dami kong natutunan. Ang galing, no? Okay. Sige, you may invite them kung gusto mo na ito yung pa-franchise nationwide. Para sa lahat ng mga nangangarap po na magkaroon ng kabuhayan, Fresco is now open for franchising. Pwede nyo pong i-visit yung page po namin at saka yung website po namin
namin, www.freshco.ph po. Then, meron po tayong FB page. Pwede po kayong mag-visit doon para makita nyo po kung ano si Freshco. So i-follow po natin ang Freshco sa kanilang Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram account. And kung kayo naman po ay interesadong mag-franchise ng Freshco, i-message nyo lang po sila sa kanila pong Messenger account na ilalagay po namin ang kanilang Facebook page ngayon sa inyong screen so that makapag-inquire po kayo, malay nyo, yung Freshco na ang negosyong hinahanap ninyo for franchising. Ang Freshco po, more than 20 years na in business, Yes po, to 20 years po. Your last message to our viewers. Palaging tatandaan na ang totoong tagumpay sa buhay ay laging nakalaan yan para sa mga taong may mabubuting puso, marunong magpakumbaba, marunong magsakripisyo, magtiis at maghintay. Alright mga boss, thank you so much for this wonderful experience, Miss Mary Lou. Salamat din po, sir. Okay mga boss, so do not forget to click that notification bell para lagi na kayong updated sa aming mga future videos sa aming YouTube account. And also do not forget to follow us on our Facebook account, TikTok account, and Instagram account. And mga boss, available na rin tayo sa Spotify. So hanapin nyo lang ang RDR Business Lesson. Ayan, lalabas na po ang RDR po dyan. Or RDR Business Solution, lalabas po yun sa Spotify. Habang nagdadrive kayo or maybe nagre-review kayo about your business or nag-accounting kayo, yan, you may listen to my podcast and my interviews and also my contents sa Spotify. Lagi nating tatandaan na tama yung natutunan natin kay Miss Mary Lou na yung mga sacrifices natin, yung mga pagsubok natin, yung mga failures, rejection sa atin na nararanasan natin ngayon, it is actually part ng success natin sa buhay natin. And papasan pat makukuha mo rin ang tagumpay na hinahanap mo sa buhay mo as long as you do not give up. Muli, maraming salamat mga boss and God bless sa inyong lahat. Thank you.